Sa pamamagitan ng bilateral labor agreement, laalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Slovenia. Kasama rin kasi sa tatalakayin ang economic relations, lalo't maraming mga negosyante ang kasama sa delegasyon ng Slovenia. Si Kit De La Cruz Piloti ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Magbubunga ng maraming oportunidad ang lalagdaang bilateral labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at Slovenia. Bukod kasi sa labor deal, pag-uusapan din ang pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang sektor at larangan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Ambassador to Austria Evangeline Lourdes Bernas na kasama sa delegasyon ni Foreign Minister Tanya Fayon ang mga negosyante mula sa Slovenia. Meron ho ngayong kasama si Minister Fayon na mga businessmen. May business group na dumating kasama niya. At may programa sila kasama sa ating PCCI para makita kung ano yung pwede nilang mga negosyo na magawa. Kung hindi man yung mga Pilipino na napupunta doon, yung sila, dito naman sila mag-i-invest. Pagmamalaki pa ni Ambassador Bernas, malaki ang naitutulong ng Slovenia sa pagsusulong ng mga produktong gawa natin. Sa pamamagitan kasi ng Port of Koper, nakararating ito sa iba't ibang bansa sa Europa. Hindi lang siya sa Slovenia mapupunta, pwede siyang pumunta sa iba't ibang bansa sa hindi lang sa Eastern or Central Europe, pati sa Western Europe mula doon. Sa ngayon, prioridad sa lalagdaang Memorandum of Understanding ang pagpapadala ng mga Pilipinong caregiver sa Slovenia. Paglilinaw na Embahada ng Pilipinas, kailangan muna kasing asikasuhin ang social security at language training ng mga ipapadalang OFW para makapagtrabaho sa naturang bansa. Mula sa PBS News, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa.